Okay, focus. Focus on me. Oh, focus on me. Hey, focus on me. Oh, focus on me. Okay, so, Aquarius, hello my dear. Teka lang ha, lalagok lang tayo ng ating, sana mainom ko, no? Yes, pwede na. Yes, pwede na. So, Aquarius, tabi ko muna to. Hello my dear, hello. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 1. Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang ang mga pangarap natin nandiyan daradin dandun. We have here brand new car. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, my dears, yung ating reading para sa June 1, 2026. Okay, titingnan natin kung ano yung mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero bago tayo mag-start ng ating reading, kahit meron ako nakuha na isang card, my dear. Ano daw? Ano nasa isip ko? No, bago natin, my dear, umpisahan yung ating reading, of course, magkapasalamat po muna ako. Maraming salamat. Pasensya na po, natutulog pa po ang diwa ko, no? No? Bago po tayo mag-umpisa, magkapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers. Ayan. Hello, mga abangers. Tululululululu. Sa mga walang sawang nag-aabang at naghihintay ng kanilang mga readings, thank you very much. And of course, thank you so much din sa mga napadaan. Sumilip lang, bakit hindi ka nag-subscribe? Char! No. Thank you so much for dropping by. Okay lang yan. If you don't like to subscribe, you have all the freedom in the world, okay? Sa mga napasubscribe, thank you very much. Maraming salamat po. Thank you so much for trusting me, trusting our channel. And I hope na mag-enjoy ka dito sa channel na ito at mahanap mo dito, my dear, kung ano yung hinahanap mo. Okay? So, kagaya po ng lagi kong nasasabi, ang tanging hiling, psychological warfare, wala akong kasalanan. Okay. So, ang tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. 3 cards lang, my dear. Okay, sisihin mo si Gemini kung bakit 3 yan. Dapat 2 lang yan, pero naging 3 kasi dahil kay Gemini. Okay. So, we have here brand new card for you. We have here psychological warfare. I hate that. And we have here wala akong kasalanan sa'yo. Okay. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is parang selos or inggit because there is some people, my dear, na hindi nila nagugustuhan na nakakabili ka ng mga bagay-bagay. Okay. And they are attacking you. They are attacking you, my dear, psychological, okay? And you know it, my dear, na hindi naman kasalanan if na-afford mong makabili ng mga bagay-bagay at sila ay hindi sila nakaka-afford ng mga bagay-bagay. And deserve mo naman bumili kung ano yung gusto mong bilhin at gawin sa pera mo kasi pera mo yan. But there are some people, my dear, na parang pinaparamdam sa'yo, my dear, na hindi mo deserve na magkaroon ka ng mga bagay-bagay. Yung para bang, na sila lang yung may karapatan makabili ng mga dapat na yan, mga ganyan na mga ginawa sa mundong ibabaw. Naintindihan po ba? Okay, let me see. Let me see the love tonight. Aquarius, let me see what is going on. Pag meron mga tao na gumagawa ng psychological warfare, yung war, okay, sinapsycho ka, something like that, sarap ilagay sa kape. Alam mo yun, parang ang sarap nila ilublob dyan, yung ganun, palutang-lutangin sila dyan sa kape. Okay, wait a minute. Ball yan na ball. I cannot be vulnerable with you. Sorry, hindi ko talaga siya ma-pronounce. I rather hid my darkness before I let you see inside. Okay. So I think, my dear, parang
based dito sa card na 'to kahit hindi ko ma-pronounce yung Balyen blah, 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 blah. It's okay, I'm only human. Perfect ka, perfect ka. Char. Okay. Um, dito my dear, sinasabi dito na parang I rather hid my darkness before I let you see inside me. So you know it. You know it, my dear. Alam mo, my dear, that somebody is trying to trigger you. Alam mo that somebody is trying to get some reaction from you, okay? And you are not buying it. Okay. Nandun ka, my dear, sa point na parang, okay, marami akong pwedeng gawin sa'yo, pero hindi ko sasayangin ng effort, pawis, dugo, at kung ano man na meron ako sa isang kagaya mo. Pero alam mo, nag-i-exist siya. Alam mong siyang nangyayari siya. I hope gumagana yung ating noise cancellation. Please, I hope gumagana yung ating noise cancellation kasi medyo maingay yung ating surroundings. Nandyan na yung truck ng basura. Okay, let me see, my dear. Let's go tayo. Continue lang, tuloy lang tayo, laban lang. Let me see, my dear. Aquarius. Tuloy pa rin ang awit. We have here the energy of the payday. Payday, financial renewal, money ruling. Yeah, you can afford. Whatever you are doing, my dear, you can afford. May pera ka, you work hard for it, my dear, okay? You deserve na i-treat yung sarili mo or bumili ng mga bagay na gusto mo. And there's no, walang tao, my dear, na magsasabi sa iyo kung paano mo gagastusin yung pera mo. Pera mo yan, that's your money. Pero para bang gini-guilt trip ka, na parang, oh, ano ba yan? Dapat hindi ka bumili ng ganyan. Yung parang ganon, no? Pinapangunahan. Ano to, ang maliwanag na paliwanag dito, my dear, or explanation or description is more on, parang pinapangunahan ka. Is more on parang gusto kang gawing puppet kung paano mo ipepresent yung sarili mo sa mundo. Na para bang even though you work hard for your money and you deserve all the things na meron ka as of this moment, it's more on parang sinasabi na hindi ka pwede magkaroon ng brand new car, hindi ka pwede magkaroon ng bahay, yung parang you need to remain average na dapat maliit ka lang, dapat hindi mo siya lalamangan, hindi mo siya sasapawan, dapat always ka lang na shadow, nandiyan ka lang sa likod. Yun ang nakukuha ko dito na energy. Wala akong kasalanan sa'yo. It's not, tama ka. Hindi mo kasalanan, my dear, if naiinggit siya or nasasapawan siya or nasasapawan siya or nai-insecure siya sa mga bagay na meron ka. It's not your fault. Hindi mo kasalanan yun. 'Di ba? Kung sino man tong tao na to, my dear, always siya nagko-create ng competition between you at saka sa kanya. Yung para bang may invisible na competition na nangyayari kahit na hindi ka naman nakikipag-compete. Kahit na binili mo yung isang bagay because pangarap mo siya, dream mo siya. Parang pagdating sa kanya, parang okay, bumili siya ng ganito parang para magyabang or para ano. It's not really your intention. Hindi mo intention na magyabang or may magpasikat or makipagkompetensya. It is just more on, itong tao na to is just like, ganun talaga siya sa lahat. Wala siyang pinipili. Like, pakiramdam niya, my dear, lahat ng tao nakikipagkompetensya sa kanya. No? So, yun ang nakukuha ko dyan. Let me see, my dear. What is this? We have here, surrender to rest. Okay, this is what actually you're doing right now. Okay? Nandun ka sa healing, nandun ka sa surrender, you're happy with your life, okay, you're trying to enjoy, kahit na sabihin natin meron mga bagay na hindi magandang nangyayari, you're trying to enjoy, you're trying to live your life, okay, hindi perfect ang life mo, pero you're trying to enjoy yung existence mo dito sa buhay na to, yung pagtayo mo sa mundong ito, you're trying to enjoy it by buying the things that you want, by doing the things that you like. Wala kang time for competition, wala kang time for patalbugan.
ang nararamdaman ng mga tao na ito or ng tao na ito is a simple insecurity. Okay, insecurity. Because buong buhay nila, my dear, iniisip nila na lagi lang silang nasa ibabaw. No, that I think yun ang pinaka ano ng reading natin ngayon, na parang may mga tao talaga na gano'n, na parang pinanganak sila na ayaw nila na merong nagsha-shine kaysa sa kanila, na merong nare-recognize kaysa sa kanila. No, I think that's the number one problem kung sino man yung tao na ka-deal mo dito. Okay, that's what I'm getting over here. But you are good. Okay ka. Alam mo, ang masama dito, my dear, if karelasyon mo to, no, if your partner is not happy with your success, 'di ba? Yun ang nakakalungkot doon eh. If your family member is not happy with your success, hindi sila masaya na nakakabili ka ng mga bagay na nabibili mo nang hindi ka nanghihingi sa kanila, or you're not depending, or you're not expecting or relying sa kanila, yun ang nakakalungkot doon. Kasi if ang isang tao is talagang mahal ka, magiging masaya siya na nakakabili ka ng mga bagay-bagay. 'Di ba? Na magiging masaya siya na you are surviving on your own, na kinakaya mo yung top battle sa mundong 'to, na iso-survive mo yung mga dapat mong i-survive, to the point na you are not asking any help. Babalikan kita, my dear. Wait lang. I'm back. Ayan, I decided na i-post na lang yung video natin kasi mag-aaway lang kami nung truck ng basura. Yung bunganga ko at saka yung put-put ng truck ng basura, magpapang-abot lang yun. Although, I'm happy to announce talaga na naayos na natin yung ating microphone. Ayan, so nagwo-work na siya. Meron na siyang noise cancellation. And ayun nga, pero I decided na, alam mo yon, wag makipagkompetensya sa truck ng basura, 'di ba? Parang ito, yung reading mo, 'di ba? Ayaw mo makipagkompetensya sa isang basura. Mapanlait, masamang ugali. Sorry naman. Okay. So, you are good, my dear Aquarius. You are good, okay? You're surrendering everything, you are resting, you are healing, renewal, okay? Sabi ko nga, hindi magiging perfect ang buhay. Kasi karamihan ng tao ang tinitingnan lang talaga is yung magagandang bagay. Pero hindi nila naiisip, my dear, kung how hard it is for you to actually achieve yung mga bagay na meron ka. Kung ano yung mga bagay na kinakailangan mong isakripisyo, kung ano yung mga ingay, gulo, noise in the background na kinakailangan mong i-ignore para makapag-continue ka lang at makabili ka ng mga bagay na meron ka ngayon na kinaiinggitan nitong kung sino man tong naiinggit. Psychological war or psychological warfare is nag-i-exist talaga siya, no? It is a silent na war na ginagawa ng ibang tao. Walang pisikalan na nangyayari dito, my dear. It's more on somebody's attacking your mind. To the point na psychological, it is more on psycho. Sina-psycho ka, my dear. It is more on putting some information on your brain na parang hindi mo deserve kung ano tong mga bagay na nangyayari sa'yo. Like, you don't deserve all this luxury, itong mga bagay na ginagawa mo and something. And sino ba siya para mag-decide, na hindi mo deserve itong mga bagay na to? Nasaan siya during the time when you are working in silent, when nakikipaglaban ka sa battle just only to get money, para magkaroon ka lang ng pera, para magka-payday ka lang? 'Di ba, nasaan siya? Wala siya. During this struggle time, nasaan siya? Ang sarap ng tulog niya, natutulog siya doon.
Tapos eventually, pag na-achieve mo na, na-overcome mo na isang challenges, tapos nakita niya na nakabili ka ng alahas, sasakyan, bahay, or something, sasabihin niya na parang hindi mo deserve yan. 'Di ba? Saan mo kinuha yung kapal ng mukha mo na sabihin sa'yo na hindi mo deserve yung mga bagay na yan? And you are making the right decision, my dear Aquarius, of not fighting back. Sayang ang energy mo. Napakarami ng problema sa mundo para sayangin mo pa sa isang tao na walang kakwenta-kwenta. Kagaya na sinabi ko kanina, my dear, nakakalungkot lang to if partner mo, your partner has a insecurity sa'yo, no? Hindi siya masaya na meron ka na i-contribute sa loob ng relationship. Kaibigan mo, your friends, na hindi masaya pag may certain achievement ka. Like, iniisip niya na you're nagpapasikat ka, nagyayabang ka or something, even though hindi naman. Sad to say, pamilya mo, kung saan ka nang galing. Kapatid mo, tiyahin mo, tiyuhin mo. Minsan, sarili mong magulang. 'Di ba? Sarili mong magulang na dapat naniniwala sa'yo na you deserve this kind of success sa life. You deserve this kind of love. Pero sometimes, nagagawa din nila mag-release ng negative energy na parang, okay, yan lang ang kaya mo? Yung parang ganun, para bang, okay, ako nga may ganito ako. You're not competing, my dear. Kung ano yung meron ka ngayon, you work hard for it. Pinagtrabahuan mo talaga yan. Talagang dugo at pawis ang nilagay mo dyan, and deserve mo, my dear, bumili kung ano man yung dapat mong bilhin. And hindi kasalanan yun. Pero may ibang mga tao na they're trying to put on your mind na kasalanan yun. Kasalanan na makabili ka ng mga bagay na possible na hindi nila afford. Let me see, my dear Aquarius. The Two of Pentacles, baliktad yata yung pagkakahawak ko ng card. Okay, pag merong reverse, my dear, hindi ako nagbabasa ng reverse pag ganito. Meron akong specific na mga cards na para sa reverse, okay? We have here the energy of the Two of Pentacles. The Two of Pentacles. Kina-clarify lang nito, my dear, na yes, you're just trying to balance your life. Hindi perfect ang buhay mo. Hindi basihan kung ano yung nakikita nila sa panlabas, sa mga damit mo, sa na-achieve mo, sa kung ano yung meron ka ngayon. Hindi yun. May mga struggle ka rin. May mga lonely nights ka rin. May mga fight scenes ka rin, my dear, na hindi nila nakikita. No? You're trying to just balance your life. Enjoy your life. Okay. Next card is the energy of the Three of Wands. This is energy of moving forward. Kina-clarify lang nito, my dear, na hindi ka nagsasayang ng oras. You are not, we have here the energy of the Devil. Yes, sinusubukan ka i-trigger. Pinabababa yung energy mo. Nag-a-attract ng low frequency sa'yo. Gusto na pumatol ka. Gusto na, alam mo yun, pero you're not giving. We have here the energy of the Six of Pentacles. Probably because hindi ka napapakinabangan. Naniniwala ako dito. May masasabi talaga ang tao, my dear, pag hindi sila nakakatikim nung success na meron ka. Totoo yan. Lately, habang tumatanda ako, napapansin ko yan. Na parang dapat, kung gusto mo mag-flex ng isang bagay, dapat meron din siya. Bago ka mag-flex ng damit, dapat mabilhan mo muna siya ng, para bang kailangan obligasyon mo rin siya, na dapat hindi niya maramdaman na down siya or na left behind siya, no? Sa energy ng Six of Pentacles, I think, nandoon sa point, my dear, na itong mga tao na to is like, gusto din siguro nila na maging part ng success mo. Pero to the point, my dear, na, yeah, I don't know kung bakit hindi sila nagiging part ng success mo. I don't know, maybe iniwanan ka nila during the difficult times and then bumalik sila during nung okay ka na. I don't know anong reason kung bakit, pero hindi sila, I think you are done doing the Six of Pentacles. You are done na parang mag people pleasing. You are done na
na parang tumulong ng tumulong sa mga hindi deserving na tao, okay? Sa mga tao, my dear, na ginagamit ka lang or gusto ka lang pakinabangan. That's what I'm getting from here. Let me see. We have here the energy of the Tower card. Ang daming nangyayari sa'yo, my dear. Binangon mo yung sarili mo. Ilang beses nag-tower ang buhay mo. And deserve naman na konting snack, di ba? Konting premyo naman. Sa lahat ng puyat, sa lahat ng sakripisyo, konting reward, di ba? Konting trophy. Di ba? Hindi naman masama na magkaroon ka ng trophy. 'Di ba, na makabili ka ng brand new car or makabili ka ng bahay or makabili ka ng damit or mai-treat mo yung sarili mo sa labas, makakain ka, makagala ka. Or kahit maliit lang na bagay, makakain ka lang ng paborito mong pagkain, 'di ba? I think you deserve it. Ilang beses mo inayos yung sarili mo? Ilang beses mo kinonstruct yung sarili mo, my dear? Ay kagaya nga ng sinasabi ko sa iyo kanina, my dear, pwede mo silang patulan. Pwede mo ipakita sa kanila yung dark side mo, my dear. Pero, mas gumagana, my dear, yung utak mo and you are realizing and analyzing na ano mangyayari pag pinatulan ko to? 'Di ba? Makaka-contribute ba to? Or makaka-contribute ba to sa kung ano yung nangyayari sa akin? Or makakadagdag lang to? Mas pinipili mo yung peace of mind. Mas pinipili mo yung kapayapaan. Sila, continue lang sila, dire-diretso lang talaga sila, wala silang pakialam, dire-diretso lang sila. And as long as i-maintain mo, my dear, yung ganito na energy, they will get tired. Mapapagod din to mga to. Let me see, my dear. Next card, what is this? We have here the energy of the Ace of Pentacles. Tuloy-tuloy lang ang success mo, my dear. Sana gawin ka na lang nilang inspirasyon. Yun na lang masasabi ko dito. Sana gawin ka na lang nilang inspirasyon na magpatuloy sa buhay sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa'yo. Na mag-fight ng mga battles in silently and most especially hindi makipagkompetensya. Kasi ang buhay hindi naman talaga kompetensya yan eh. It is just more on, ewan ko ba kung sino naka-invento niyan, na parang sinasabi na kailangan pag meron siyang ganito, meron ka rin ganyan. Pag meron siyang ganun, meron din siyang ganyan. Kanya-kanya tayo ng season. And nakadepende yan sa effort na nilalabas mo everyday. And kung kulang ka sa effort, kulang ka sa timing, sabi pa nga ng iba, kulang ka sa diskarte sa mundong to, hindi naman ibig sabihin na hindi mo mararating yung narating ng iba. Medyo mabagal lang. Okay? I think it's more on lakas ng loob, no? Kung merong isang salita na kailangan mong ina-apply sa buhay mo everyday, is more on lakas ng loob. Kasi everyday talaga parang battle zone eh. Araw-araw, battle zone talaga siya, no? So anyway, my dear, let's go na tayo. The 9 of Wands. I think, my dear, you're done. Naging mabait ka noon. Naging accessible ka noon. Matulungin ka noon. Isang tawag lang sa'yo, nandiyan ka na kaagad. And I think, isa to, my dear, sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng psychological warfare. Because meron din mga tao, my dear, na parang hindi nila expected na kaya mong magbago. Na kaya mong putulin yung bagay na yon. Na kaya mong isang tabi kung ano man yung meron kayo nang dahil napapagod ka na or naaabuso ka na. And I think that's the isa sa mga reason kung bakit nagkakaroon ng psychological warfare. Na they are attacking you because they cannot control you anymore. They are attacking you because you decided na magpahinga. Na itigil na yung mga bagay na hindi tama. And kagaya ng sinabi ko kanina, may mga tao, my dear, na
nagagalit sila 'pag hindi sila nakikinabang or hindi sila naisasali dun sa achievement mo. Okay. Meron pa nga akong isang naging karanasan na parang, yes, tinulungan ka noon. Ito akin lang 'to, share ko lang my dear, patapos naman na tayo. Tinulungan ka noon and then akala mo naman sincere yung tulong. And then nung medyo gumanda-ganda na yung flow ng buhay mo, naging maayos na, siyempre wala naman sa isip mo, 'di ba? Wala naman sa isip mo my dear na parang kailangan mong bayaran kung ano yung bagay na yon. Wala naman kasi akala mo talagang sincere, legit, galing sa puso na pagtulong. But eventually, yung parang nalalaman mo na lang na parang kailangan mo pala bayaran yon. Once na naging successful ka, kailangan mo palang bayaran yon or kailangan mo palang suklian yon. Which is, hindi naman in-inform during the time na nangyayari yung pagtulong. 'Di ba? Sana man lang sinabi na, "Oh, ayan ha, pag naging mayaman ka na, naging successful ka na ha, balik mo tong 5,000, balik mo tong 10K." Yung gano'n. So, ang tao talaga very tricky, as in sobrang tricky ng tao to the point na parang hindi mo na rin minsan alam kung tatanggap ka pa ba ng tulong galing sa kanila. Kaya siguro that is the number one reason din kung bakit din you decided na paglabanan itong mga tower moment na nangyayari sa buhay mo everyday nang ikaw lang, 'di ba? At ibangon yung sarili mo, 'di ba? Mag-focus sa life mo, mag-move forward, magpursige na maging successful. Kasi siguro isang beses din sa buhay mo naranasan mo rin yung ganun, na merong tao na akala mo tumutulong talaga sa'yo ng legit 100% pero yun pala hindi. Hindi pala siya tumutulong. Ang ginagawa niya is nag-i-invest pala siya. Kasi alam niya na 'pag naging successful ka, mapapakinabangan ka pala niya. And yun ang isa sa masakit, sobrang sakit na katotohanan ng mundong 'to, na mayroong mga tao na gano'n. And then 'pag hindi mo na-gets yun or hindi mo ginawa yun, magkakaroon ng psychological warfare. Ipaparamdam niya sa'yo my dear na parang galing ka sa wala, hindi mo deserve yung mga bagay na yan, 'di ba? Na nanggaling ka sa'kin, anino lang kita, yung mga gano'n. So that is the sad reality my dear ng life. Pero I'm so proud of you dahil napaglabanan mo at patuloy mong pinaglalabanan my dear yung mga pagsubok ng buhay. Keep it up. Deserve mo kung ano yung mga bagay na meron ka. And deserve mo rin mag-set ng boundaries sa mga tao na umaabuso at sumusobra na. You don't need to explain. You don't need to apologize. You did your part. Ginawa mo yung part mo noon. And I think it is just more on the right thing, tamang gawin, okay? Tamang gawin para yun na nga yun, ang haba na ng reading natin. Okay, so my dear Aquarius, yan ang reading yan ang energy message na nasagap natin ngayon, June 1, 2026. Kagaya po na nasabi ko sa bandang unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you my dear. Ang haba ng reading natin.